Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside It. Once again, ako pala si Josh for today's video. Sa lahat po na nagtatanong kung ano na status ng ating payout dito kay Facebook. So, yun. As of this recording, ayan, sa mga may incoming bonus payout or revenue, make it sure na check nyo na po ang inyong payout setting dahil if nag-reach na po yung $100 minimum threshold is papasok na po yan sa inyong mga bangko. Meron po mga nagtatanong kahit na-reach na nila yung minimum threshold via PayPal or bank is hindi pa rin pumapasok. So mamaya ano natin yan, i-check na natin kung bakit nga ba hanggang ngayon is on process or nag-failed yung payout nyo. So mapapansin nyo guys dito meron po akong bonus program nung April, May, and June. 3 buwan yan guys. Okay, so dito meron akong bonus nung April 30. Ayan, so 22.62 na paid po siya nung July 13. And then, meron po ako nung May 31 na paid po siya nung July 23. Ngayon din, ayan, nung isang araw. So, etong tatlo na to guys, sa mga nagtatanong, yung mga previous ba is sasama ko sa reach yung 100. Based po dito, sa ating bank na paid na yung status. Eto, pakita ko sa inyo. Para may idea kayo. So, eto na paid siya nung July 23. So, 24 po ngayon. And don't worry guys, sa lahat po ng may mga incoming payout or until ngayon hindi pa rin siya paid or process pa din, wait nyo lang guys, kasi nga kapag meron tayong mga violation or meron tayong mga restrictions, especially sa payout restrictions or sa mga unoriginal content, base po sa aking sa aking nakikita sa mga content creator, nag-iigpit na talaga si Facebook lalo na sa mga payout na nakuha nila yung payout nila dahil sa unoriginal content. So, yun yung nakikita ko ngayon guys Pero hindi ko pa totally talaga na ito yung reason. Pero dahil nga on process, chine-check ni Facebook kung valid ba talaga yung payout na nakuha natin. So, meron akong susunod na video na i-share sa inyo regarding dito na si Facebook is talagang hindi binibigay yung sahod once na na-prove nila or napatunayan nila na yung mga payout natin is galing sa unoriginal video or hindi tayo yung totally nag-produce ng ating content. Dati guys nakakalusot, pero ngayon po base sa mga nakikita ko, meron po ako nakita na 4 months na po yung payout, hanggang ngayon hindi pa rin siya paid dahil nga po sa unoriginal content. So, hindi ko po sinasabi na ito totally yung reason. Ito yung nakikita ko ngayon dahil nag-iigpit na talaga sila sa pag-release or pag-process or talagang pag-send or talagang pag-paid ng mga payout natin. So, talagang basta sa nakikita ko, sobrang higpit na ngayon ni Meta sa pag-release ng payout. So, eto guys, kahit guys, yung situation ngayon ng Facebook, is talaga mahirap na dahil sobrang nadindaang content creator. Almost lahat kasi is nagkaroon ng nagkaroon ng opportunity na kumita kay Facebook. Una guys, 'di ba yung ads on Reels? Pangalawa, yung dati pa pala guys, yung long form video. Tapos nagka-short video, nagkaroon ng stars at nagkaroon pa guys nung status or yung ating picture na pwede rin maka-receive ng stars. So, ang dami na talagang way to generate revenue via ads or via star, and then sa collaborations hindi pa yung kasama. Pero kahit ganito pa man guys, tiyagain natin. That's why kahit madaling tayong nag-upload kasi nga sobrang dami na din natin na meet na violation, ang dami na nating pag-a-appeal, nag-reduce yung visibility ng ating page, and alam ko isa din kayo sa nagkaroon ng ng mga violation or ng not recommendable na profile or pages. Isang factor yan talaga kung bakit yung iba is hindi na nagtutuloy. Pero ako guys, kahit sobrang konti ng kinikita natin sa Facebook or unlike before talaga, ang laki ng bigayan dahil nga may allotted budget si Meta or si Mark Zuckerberg doon sa
bonus program, pati na din doon sa short video. Ngayon, wala na. Nagbabase na lang yung earnings natin talaga sa paid ads or yung mga advertising na nagbabayad kay Facebook or nag-a-appear sa mga videos natin. So, eto guys, no, kahit sabihin natin $128 yung aking expected na sasahurin this week, no, 128 is still 7,424 pesos pa din iyan, no, in 3 months. Imagine, parang nag-ipon ng 7,000 in just 3 months. So, pag-usapan naman natin, and yung mga process or yung mga field. Okay? So, sa mga, wait lang, tapusin natin to. Etong 128 na payout, ito ay papasok sa bangko natin 3 to 5 to 7 business days. Kaya sa mga excited, sa mga nagme-message sa akin, Sir Jose, paid na yung account ko, but hanggang ngayon di pa rin pumapasok, maghintay lang po tayo ng ilang araw. Baka po na-delay dahil may mga, alam nyo na, may mga situations or may mga, may mga delays. Hindi natin mapipigil yan kasi wala, sila may hawak ng sahod. But again, be optimistic pa din na ma-receive natin yan. Ay, may papakita ko sa inyo guys, So, ito yung isang sahod, na mula nung October 1 pa to May 31. So, update ko lang kayo, guys, Si bangko, isang factor na din kung bakit talaga hindi nakukuha yung sahod. Merong mga bank na mahigpit na po sa mga incoming payout from international. Isa na nga dito yung payout mula kay Meta. So, nung kumuha ako ng BDO account, ikwento ko lang sa inyo, si BDO, hindi siya talaga mag-send or mag-re-release ng sahod nyo as long na wala kayong proof na yung sahod nyo ay incoming talaga or galing kay Meta or kay Facebook. So, nung nag-open po ako ng bangko ng BDO, nagtanong sila or actually kinuha talaga nila yung screenshot ng page ko, ng YouTube. Sabi ko kasi mag-open ako ng account sa kanila and yun, gagamitin ko yun sa sahod ko kay Facebook or sa YouTube. So nakakuha ko guys ng BDO account. And yun nga po talaga, kailangan nyo po ng TIN ID or TIN number, ID, valid IDs, and then yung maintaining balance. Alam ko 10,000 pesos yun. So yun yung kailangan nyo. Pero meron talagang nare-reject na mga payout gamit yung BDO Network or BDO Unibank. So magkaiba po sila. So yung iba nalilito or talagang hindi nakaka-receive ng international payout yung kanilang mga bank account. So be very careful sa pag-set up, lalong-lalo na sa mga bangko, sa Swift code, And i-double check nyo yung bangko or mag-advise kayo itong sahod na to is galing kay Meta or galing kay Facebook. So alam na nila na legit yung transactions or talagang meron kayong pruweba na sa inyo po yung page or meron kayong international remittance number, yun nga yung Meta invoice, na ipapakita nyo sa bangko para ma-release nila yung inyong sahod. Imagine guys, kung ganitong kalaki ang expected sahod natin, talagang magwo-worry ka, di ba? 6,800 i-times natin ngayon sa conversion ng dollar, nasa almost 400,000 yan guys, na pending, na ilang buwan na po yan na hindi pa rin kinikredit ni Meta. So I highly suggest i-double check nyo yung inyong bangko kung meron pa ba yung transactions. Dapat may active yung bangko nyo or meron kayong transaction within 6 months. Tapos tama yung pangalan na nakalagay sa bangko, tapos doon sa invoice ng inyong payout. Tapos tama dapat yung pangalan ng Facebook account nyo. Sa mga nagpa-private ng account nila, or nagbabago or binabaliktad yung pangalan nila sa Facebook. Guys, itama nyo sa personal account nyo siya. I-link yung inyong mga bangko or itama nyo, wag nyo ibahin yung name nyo kasi kung ano yung pangalan natin dun sa page or sa mismong payout, dapat yun talaga ilalagay nyo. I-double check nyo inyong birthday, i-double check nyo yung inyong tawag dito, business type, dapat individual, kung talagang wala naman kayong business or sole proprietorship. Marami yan
meron pang non-profit, di ba? Meron pa yung business type. So, dapat talaga i-double check nyo yan. Ang dapat talaga ilalagay nyo doon is individual at wala na iba. So, yun, para talaga makasahod kayo. So, yun. Tapos, guys, no, I highly suggest din kung kayo ay maglalagay ng admin, no? Dapat talaga existing yon or walang problem yung kanyang account na before nyo i-link sa inyong page para hindi siya maapektuhan. And kung nasa ibang bansa man kayo, tapos may admin kayo sa Pilipinas, doon na nagkakaroon yan, guys, ng payout restrictions. Usually, may nakita ko mga account na sa Middle East, tapos meron silang admin dito sa Philippines, and then yung kanilang payout country is nasa ibang bansa. So, nagkakaroon din yan ng payout restrictions. I don't know kung bakit at wala pa rin talagang linaw yan. Ilang beses ko na din natatanong kay Meta. Pero yun yung nakikita ko based on my experience, guys. So, yun lang muna yung share ko sa inyo, no? Meron na po mga naka-paid payout at expected po yan within this week. Makikita nyo yun sa bangko nyo. At kung meron mga process or merong still failed na payout, i-double check nyo ang inyong mga bangko, i-double check nyo yung mga settings ng inyong payout para sa susunod na cut-off, mababayaran na po kayo ni Meta. Yun lang, guys. Thank you so much. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. I-click nyo na po yung bell icon para pag may mga ganito tayong video, every week, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!